rin ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Nagpiya ka. Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok. Tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw na mustesya. Ng mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Bakit niyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo. Ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Nung ano na po, nung January 1 ng gabi. Parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung ano. Isa po siya doon na. Isa po siya doon. Isa po yun. Siya po yung patay na po. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Hindi po namin inaasahan kung mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-bibi po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya, yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga kabataan party list. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Pagsali na to ng kabataan party list, hindi namin alam to. Wala kaming kaalam-alam dito. Umalis po yan. Hindi po namin alam yan. Noong 24, ang tanghali, nag-usap pa kami na magkikita silang dalawa ni kuya niya sa 25. Pumunta yun sa tita niya noong 24 ng gabi. Ayan din yung huli nilang pagkikita. Na wala naman siyang sinabi na may pupuntahan siya. Kaya ang alam lang namin, pumunta lang siya sa dorm niya. Kaya hanggang inabot na po ng 25, 26 hanggang January 1, wala po kaming balita. Nung January 1 po, may nagbalita po na yung ATM nga po daw ng anak ko nakita. Tapos yun, may tumatawag na po sa kapatid niya, sa kuya niya. Pero nung ano po, ayoko rin po maniwala nung sinabi yun sa akin na nakita na parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Nung hinahanap ko po yung pinahanap ko sa kuya niya na
puntahan mo doon sa boarding house, sa dorm niya, baka kako natutulog lang na hindi talagang pinuntahan po ng kuya niya, hinanap, nagtanong-tanong na po kami sa kaibigan niya. Talagang wala po. Hanggang pinapa-ring po namin yung phone niya, nagre-ring po, tapos pinapatay. Yan po yung namin na, hindi pa rin po kami nag-i-expect na may mga ganun po. Tapos, nung na po, nung January 1 ng gabi, parang nararamdaman na po namin na siya nga po yung isa po siya doon na isa po siya doon na isa po yung patay doon. Hanggang ngayon po, hindi kami magpapaniwala. Pag kinabukasan po, dali-dali po ako umuwi. Kasi isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng gano'n. Hanggang pumunta po kami doon sa kanya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Baby po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. Kaya, yung nangyari po sa kanya to, hindi po nila lahat matanggap yan. Sa mga nakakakilala po sa anak ko, sa simbahan, hanggang ngayon nasasaktan po sila sa mga panggagamit nitong mga kabataan party list. Please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalaki yan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya. Na mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan, tapos gaganunin niyo. Bakit inyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo? Alam niyo may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pa may ganang sumigaw ng hostesya. Kami yung kinuha niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit po kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yun. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang.
Ikaw yung leader ng kawalang iyan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Naghiya ka. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin, sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe, kay Jerlyn,